Bago ang lahat, Game 3 ng West Finals. Hindi ko na rin alam kung anong i-analyze dito eh. Hindi na basketball, pagalingan na ng flop eh. Parang mahihiya yung mga flop na ginawa nitong si Lebron sa pinaggagawa ni SGA at ng buong Thunder. Yung mga commentator pasimpleng binabanata na sa SGA, lalo na si Reggie Miller. Pinupuri kasi ni Reggie Miller na ang galing daw ng body control nitong si SGA. Bigla siyang binara ni Jamal Crawford na hindi na body control yung ginagawa niya kundi habit na. Nahawa na yung mga teammates niya dito kay SGA. Yung fans pa ng Thunder at San Antonio nag-aaway pa online kung sino ang merong mas malalang flop. Dahil si Wemby nagpa-flop din talaga, kaso wala siyang magagawa eh. If you can beat them, join them na lang. Yung sports medicine analyst ng NBA na si Brian Satterer nag-comment na rin dito kay SGA na baka ma-injured itong si SGA kaka-flop niya na kailangan na siyang pigilan ng medical team ng Thunder dahil yung mga landing nitong si SGA alanganin. Ganong kalupit si SGA kahit yung doktor na inis na sa kanya. Hindi na rin naniniwala yung doktor sa Ganong kalupit si SGA na kahit yung doktor naiinis na rin sa pinaggagawa niya at hindi rin naniniwala sa argument na kaya siya nagpa-flop para makaiwas lalo sa injury. Tinawag ni Dr. Brian Satterer na intentional na ginagawa ni SGA at mukhang naging habit na ng katawan niya. Sakit na yan tol, hindi na madadaan sa gamot yan. Malamang sabihin pa sa comment section, maka San Antonio ka lang. Hindi sa Knicks ako nakataya eh, 500. Tamang 5,000 eh. Since October ko pa iniintay yun. Wala lang, shinare ko lang. Saka ginagatasan ko lang din yung mga flop ni SGA. Dahil yung mismong NBC broadcast may patama din sa kanya na every time makakakuha siya ng foul, nire-replay lahat yung mga bagsak niya sa Game 3. Sirang-sira yung image ni SGA sa playoffs ngayon. Imposibleng hindi niya napapansin na nababawasan yung image niya na matagal niyang inaalagaan. Dahil based din sa ibang sportsbook, mayroong kasing giveaway doon na $100 kada babagsak si SGA sa Game 3. Ginawa na siya ng parang board game na pinromote pa nito si Dillon Brooks. Ayos din eh. Ginawan din siya ng stats ng Yahoo Sports sa playoffs. Based kasi sa report, 10 bagsak or 10 beses na tumba or 10 beses nag-flop si SGA nung Game 2. May total siyang 20 out of 187. Ito yung kapag titira si SGA, babagsak siya sa sahig. Buong playoffs na to. Ang susunod sa kanya si Harden, 19 out of 219 shot. Si Jalen Bronson, 19 out of 240. Magandang laban din tong Knicks versus dito sa Thunder eh. Magtumbahan kayong dalawa ni SGA. Ang pang-apat si Donovan Mitchell. Pero si Donovan, hindi flop yung issue niya. Kainamang kabakaw nito si Donovan. Hindi man lang magpahiyang. 342 na attempts pa lang yun. Yung promo kasi ng mga sportsbook, tinawag na unethical hoops promo. Dati nasa linya siya ni Kobe Bryant. Ngayon nasa linya na ni Angel Reese. Yung ginagawa kasi ni SGA kahit si Wemby ng mga pasabit, may rule na yon since 2021 at 2022. Tinawag nilang Trae Young at James Harden rule. Ito yung rule na hindi nila tatawagan ng foul yung mga player na nagpapasabit or yung mga non-basketball move or yung nag-i-initiate ng sariling contact. Meron pa ring rule na to, kaso hindi gumagana sa Thunder pero gumagana sa ibang team. At kay SGA nga lang, halos kaparehas niya yung galaw ni Trae Young dati na nagpapasabit. Ito kasi yung kinaiinis ng ibang mga player, coaches at kahit ibang mga analyst na madali makakuha ng foul itong si SGA kahit pa merong rule pagdating sa foul hunting or foul baiting. Kinall out na rin ng iba yung buong NBA na unwatchable na si SGA. Kahit yung mga commentator at analyst, walang makapagtanggol kay SGA ngayon. Nag-aalala pa di umano yung basketball community dahil sa mataas pa rin ang viewership ng NBA ngayon sa playoffs kahit wala si Lebron. Baka di umano gayahin ng mga batang player si SGA. Panalo pa rin naman sa Game 3 ang Thunder, 123-108. Si SGA meron 26 points, 2 rebounds, 12 assists at 12 free throws. Kahit si Coach Mitch Johnson in-acknowledge na rin na mali talaga yung approach nila at kung bakit din nakakuha ng 12 free throws si SGA. Antindi din ng mga fans ng San Antonio dahil halos 2 minutong sinisigawan nila si SGA na flopper. Pero base kay SGA, sanay na siya.
May total na 28 fouls ang Thunder, 25 naman sa San Antonio. Kung tatanggalin pa yung mga flop nitong Thunder, nag-umpisa talaga na makalamang sila sa game first quarter pa lang. Kahit yung San Antonio nagkaroon agad ng run sa early part ng first quarter. Dahil nung nakalamang na ang San Antonio, nilabas nila sa Wemby, yung Thunder naman pinasok nila yung second at third stringer nila. Meron agad ang second unit ng Thunder na 21 out of 26 sa first quarter. Si Jalen Williams, si Boy Tawa naka 8 points agad sa first quarter. Nag-click din yung ibang player ng Thunder. Nawala di umano ang momentum ng San Antonio nung nilabas si Wemby. Pero based kasi sa interview, ayaw kasing mapagod ng San Antonio si Wemby sa dulo. At ang isa pa, magkaroon kasi ng sequence na second unit ng Thunder yung ipinasok tapos si Wemby ang nasa loob ng court para magkaroon ng advantage ang San Antonio, kaso hindi nangyari. Si Boy Tawa, Jalen Williams, naka 18 points at 5 3-point shot. Saka hindi naman siya basta-basta player, kaya siya kinuha ng Thunder dati dahil siya yung pumigil kay Holmgren sa March Madness at isa sa pinaka-bad game nitong si Holmgren habang nasa college pa siya. Si Pinoy Kuno, mayroong 24 points. Si Caruso, 15 points. Na mostly, ang yumari talaga sa San Antonio, second unit ng Thunder. Nasa 76 points ang total na bench scoring ng OKC kontra sa 23 points ng San Antonio. Ito pa yung makukonsider na best game ni Holmgren kontra kay Wemby ngayon. 14 points, 3 rebounds, 5 out of 7 mula sa field. Si De'Aaron Fox, iniintay na lang ang update kung anong nangyari sa injury niya. Mukhang na-target lock siya ni Lou Dort. Bumalik si De'Aaron Fox, nabawasan naman ang turnover ni Castle, kaso bad game pa siya, 14 points, 5 rebounds, 7 assists. Sumagwa yung laro bahagya pero atat na atat pa rin siya kay SGA. Nasa 1 out of 8 mula sa field itong si Castle, 11 out of 14 sa free throws. Halos parehas lang din ang free throws ng Thunder at San Antonio. Si Wemby meron 26 points, 4 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Nawala yung pagka-alien niya kahit papano. Si Fox naman 15 points, 7 rebounds at 6 assists. At least napababa ni De'Aaron Fox yung turnover ng San Antonio kumpara nung nakaraang game. Kaso hindi sigurado kung makakalaro siya next game. Talo talaga yung San Antonio sa second unit dahil 8 to 9 players lang din na nagagamit ng Spurs, samantalang yung Thunder nasa 10 or 11. At least hindi na sweep yung San Antonio kung sakali. Sa Game 4, must-win situation para sa San Antonio. Based naman sa mga scout, nasa Thunder ang momentum kahit makuha pa ng San Antonio ang Game 4 at maitabla ang series. Dahil di umano, nauubusan na ang San Antonio sa dulo. Inuunti-unti ng Thunder at tinatamaan na ng fatigue yung ibang players ng Spurs. Dahil yon sa ginawang rotation ng Thunder. Kaya nga last time nakakapagtaka, nilagay agad nila yung second at third stringer sa first quarter pa lang. Lalo pa kung mawawala pa si De'Aaron Fox. First time din ngayong playoffs or kahit ngayong season or kahit sa kanyang career na si Wemby naglaro ng 3 sunod na game na meron 37 minutes pataas. Ng 3 sunod na games yun na. Hindi pa nangyari kay Wemby yun ngayong regular season. Based pa sa stats, every time na mawawala si Wemby sa loob ng court, nakakalamang ng malaki ang OKC at nagkakaroon sila ng push sa run. Ang magagawa na lang ng San Antonio, matapatan nila yung rotation na ginagawa ngayon ng Thunder na 10 to 12 player.